Este el DXAS FEBC, de ustedes Radio Comunidad, ta serví para conectar gobierno, privado y mga miyembro del comunidad. DXAS 1116, de ustedes Radio Comunidad. No. Ang oras sa buong Pilipinas, 1:30 ng hapon. Ahensya de Konsensya, serbisyo publiko para sa iyo, ka-Pilipino. Mapagpalang araw sa lahat ng nakikinig at tumututok sa mga programa natin dito sa 1116 DXAS, your community radio. Panibagong araw at pagkakataon na naman para tayo ay makapagbigay ng mahalagang impormasyon mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Kayo ay nakikinig sa programang Ahensya de Konsensya, ang programang nagsisilbing tulay ng komunidad at gobyerno. Ako ang inyong lingkod, Dave Budlong mula sa tahanan ng OFW. Tuwing araw ng Biyernes ay makakasama nyo kami ang Department of Migrant Workers. So ngayon po, kasama ko po ngayon ang aking partner, si Ma'am Stephanie Caredo. Hi, Ma'am. Hi po sa lahat ng ating mga tagapakinig. And naway tayo ay maraming pong mga matutunan for this afternoon. So shoutout nga pala sa D3 Salon natin, no? Sila Ma'am Tuzi, si Ma'am Maki, si Sir Olit, si Ma'am Sandro, pati si Ma'am Onanar. Wow, shoutout Shoutout sa ating mga sa D3 D3 Salon. Salon. Sobrang mura po dyan, guys. Sobrang no? mura. Affordable lahat. Sobrang mura, mapapagalitan ka pa. So ayan, magagaling po yan sila dyan sa D3 Salon. So isi-shoutout din po natin, Sir Day, kasi nga buwan na po ngayon ng Pebrero. So love months na po. So shoutout po sa aming mga kasamahan na naka-block dyan. No? Ano bang meaning ng black? Ewan ko, galit ata eh. Wala lang, no black. Wala lang. So kapag red, in love daw. Love. So yan. Kapag black, nandidilim yung paningin sa mga... Baka naman naghahanap pa, sir. So ayan po, no, sali po kayo sa ating usapan. Kung may tanong, komento o mensahe, pwede kayong mag-text sa 0916-296-6625. Inulit ko po, 0916-296-6625. O kaya naman mag-comment dito sa ating live sa 1116 DXAS FB page. Or pwede nyo rin i-follow ang aming FB page, DMW Region 9 or Region IX. So ngayong hapon ay pag-uusapan natin ang mga accomplishment at saka ang ating kompetisyon ng Ma'am Tep, ang likhang kababaihan. Ang ating kompetisyon na malaki-laki po yung ating business or yung papremyo dito, sir. Di ba nga? Ito ay isang business plan na tumataginting na 500,000 pesos. 500,000 pesos. Ulit, sabay tayo, Ma'am Tep. 1, 2, 3, go. 500,000. Ulit, last na. 500,000 pesos. So, yan. Yun yung magiging premyo ng ating big winner sa ating best business plan. Yes. So, likhang kababaihan, meaning mga babae po, mga Yes. OFWs or former OFWs, si Ma'am Tep. Yes po, yan po ay mga former OFWs as long as documented po ng mga OFW or dumaan po sa tamang proseso, mga may OEC, nagka-work permit, no? Sila po ay iniimbitahan po ng aming departamento para po sumali sa isang business plan competition na wherein ito nga pong likhang kababaihan na competition na ito ay na-extend pa, sir. No, kailan po ang extension nito? Hanggang sa February 17, 2026. Ayan. So dapat na ano na siya nung 31, pero since kailangan natin ng mas marami. In demand. No, marami pa pong nagre-request na i-reopen pa yung kasi ating link for registration. Inaayos pa nila yung kanilang mga business plan, no? So na-extend po ang due date sa February 17. Kailan ba yan? Wednesday? Chinese New Year sa ating mga ka-friends diyan na Chinese na former OFW, malay nyo, swerte kayo dito. Yes. Diba? No? So ito nga po, ang likhang kababaihan ay isang business plan proposal or gagawa po yung ating mga OFWs dating mga OFWs na mga kababaihan ng isang entrepreneur or business, no? Na kailangan po innovative, no? Ito ay offer itong competition na ito offers
offers and develop and also to showcase innovative business plans po ng ating mga returning Filipinos, yung ating mga OFWs. Filipinos from ano yan, ma'am? From abroad. Yes, from abroad naman. Tama din naman. So together with the Balik Pinay, Balik Hanap Buhay program, itong Likhang Kababaihan, this forms part of the Kabuhayan Reintegration Program para sa ating mga kababaihang OFWs to provide support for their economic reintegration, empowering and advancing women's rights. Yes. And ang mga criteria po, so sa lahat po ng mga interesado dyan, ang mga criteria are, first, female OFW na bumalik po sa Pilipinas after po ng December 30, 2021. So make sure po natin at lahat po ng mga magsisignify ng interest ay nakauwi po ng December 30, 2021 onwards, must not currently own or operate or be affiliated with any formal or registered business venture in the Philippines. So ibig sabihin, sir, di ba, dapat wala kang business. Wala pong business na, kumbaga, first time talaga na intention mong magbe-business pa lang. Since returning to the Philippines, must not have traveled overseas for employment and must be permanently settled in the Philippines. Yan. So, sino-sino ba madi-disqualify dito? Kung kayo ay nakatanggap na ng LDAP from DMW or yung tinatawag nating Livelihood Development Assistance Program, hindi na po kayo pwede makakasali. Kung kayo rin po ay nakatanggap ng Balik Pinay, Balik Hanap Buhay sa DMW, hindi na rin po. At kayo ay beneficiary ng SPIMS sa Pinas Ikaw ang Ma'am at Sir, ng Tulong Puso or any NRCO program. So, yan po. Or nakasali na rin kayo sa likha before, 'di ba? May mga likha tayo before. Nakasali na kayo before, hindi na din po kayo pwede sumali ulit. Kung kayo yung nanalo sa before. Pero yung mga hindi pumalad last time, pwede pa kayong sumali. Mag-re-entry. Yes po. Yan. To include din po yung mga OFWs na employed na po sa under Philippine government institutions. So hindi din po sila ini-encourage, dinidiscourage po sila na sumali po sa ating likhang kababaihan. Mapa-job order, regular or contract of service, hindi na po pwede kapag na-hire na po sa government. So hindi rin po pwede yung mga returned female OFWs who are relatives up to the 4th degree or of consanguinity or affinity of employees of job order, contract service or regular personnel of the government. So kapag kayo in the 4th degree relationship with a government official or employee. Dapat wala pong kamag-anak. Yes po. Lalo na sa DMW, OWA, sa NMP or sa OFW hospital. Yan. Yan lang naman po. Oo. Yung mga ibang government agency, okay lang. Pwede lang naman. Oo. Okay. So yung ating, so again, no, kailangan po yung mga interesado ay mag-fill up po na kanilang mga, mag-fill up and to submit complete requirements through the online Likhang application portal. So saan ba makita yung portal? Nasa Facebook page po ng Department of Migrant Workers at saka ng NRCO or the National Reintegration Center for OFWs. Search nyo lang po sa Facebook, sa search nyo Likhang Kababaihan. Lalabas po yan agad. Yan. So yung ma-expect po natin na mga required documents po, yung duly accomplished application form. Nasa online. Nasa online na po yan. Signed declaration form. Ita-download nyo po doon sa link. Copy of passport or travel document. Proof of latest arrival. Business model canvas. Barangay certification stating that no existing business is registered under the applicant's name and that the applicant is not affiliated with any businesses. So yun lang po hihingin po sa barangay. Parang certification lang na ako, isang OFW, ay taga dito, hindi din po ako nag-own ng business para po makasali. So lahat po ng mga nabanggit po ay i-upload po doon sa Likhang Kababaihan link. So ayan po, no, gumagawa pa lang kayo ng business plan proposal, so isasabit nyo na po sa amin, apply na po kayo kasi may chance kayong manalo ng 500,000 pesos upang gamitin nyo pang para ma-realize. Yes. No? Alam naman po natin, Sir Day, no, yung ating mga kababayan na mga dating OFW or mga OFW, ang pinakaunang nasa isip pagka magkaroon kami ng malaki-laking sahod or magkaroon kami ng extra is magbe-business kami. Ano kayang magandang gawin, di ba? Ano magandang gawin sa ating mga hard-earned money? So, yung mga gustong mag-apply dyan, hingang malalim at umisip ng maayos. Mag-isip ng maayos kung ano yung business
na maganda sa inyong komunidad. So hindi naman po basta-basta yung business, 'di ba? I-check nyo din ang feasibility ng business nyo. Yes, oo. Para pagdating natin sa competition area na, yung business nyo is madidefend nyo talaga na magandang business talaga siya para sa inyong community. And dahil nga po ito ay competition, so mas maganda yung innovative, no? Localized, o ano ba, yung showcase nyo na po kung anong pinaka-best na para po mapili po yung inyong business at manalo po ng tumataginting na 500,000 pesos! So yung mga may balak dyan, o yung mga natutunan nyo sa abroad, di ba? Yes, Pwede apply rin. na. Yung mga natutunan nyo sa abroad, ano yung mga Yung mga Luto-lutong- luto nila doon sa ibang pwede yung bansa. dalhin dito at gawin yung business plan. Oo. Tapos, biryani. beer na mayani. Biryani. Di ba? Ang D3 salon natin, galing Oo. doon. Ang D3 Salon, kompleto yan sila. Meron silang mga curler, yung mga skills na plancha, nakuha nila nagamit nila yung overseas. skills. Dinala nila dito. Yes. So, isa ang D3 Salon sa mga successful na business dito sa Zamboanga City. Yes. At kung Ayan. hahanapin po natin sila sa answer, Yan, nandyan lang yan. So, hindi tayo pwedeng Basta Oo. maganda yung D3 Salon. di maganda yan sila. Sobrang mura. So ngayon naman po sa ating pag-continue, pag-usapan natin ang ating mga accomplishment ng DMW Region 9. Yes. Yay! Ayan, halos lahat ng accomplishment namin sa Region 9 is 100% po na-achieve ang mga targets natin. So ayan po, babasahin po namin ng aming narrative report at pag-usapan natin. Sige, sir. So first, introduction. This narrative report represents the comprehensive physical and financial accomplishment of Department of Migrant Workers Regional Office 9. So ayan, konting background lang po, no? The establishment of the Department of Migrant Workers underscores the Philippine government's commitment to ensure a whole of government approach to migration governance. So kami po ang frontline, ang DMW Regional Office 9 ang frontline sa regional arm in Zamboanga Peninsula, which plays a critical role in facilitating safe, legal, and orderly migration by providing welfare and legal assistance to distressed OFWs and implementing reintegration programs for returning OFWs. Yan. So nabanggit nga ni Sir Day, no, na halos po ng aming mga accomplishments ay 100%, but yan po ay hindi po namin na-achieve ng kami-kami lang. Yan po ay dahil po sa tulong po ng ating mga partner agencies, no, yung ating partner na 11-16 DXAS ay ating Yes po, partner yung- simula pa noon nung especially po sa campaign po natin in the fight against illegal recruitment and human trafficking. Andiyan din po yung ating mga partner agencies na Regional Interagency Council Against Trafficking in Person at iba't iba pa pong mga council, no? Of Kasi nga course, yung ating Zamboanga Sea-Based Sea-based. Anti-Trafficking Task Force. yeah, shout out po sa kanila, no? And yun nga po, as mentioned po kanina, whole of government approach. Kaya hindi lang po si DMW ang gumagalaw dito, hindi lang po yung mga private sector, hindi lang po yung mga government sector, but to include po yung ating mga tagapakinig. No, kasi nga yung mga tagapakinig po natin ay siyang unang nagre-report. Siyang tunay. Siyang tunay. Yes, unang nagre-report, unang good Samarites. No, good Samarites, huwag niyo yung kalimutan. Always remember ang Good Samaritan. So ayan po, no, ito na yung mga mga key accomplishment namin for 2025. So DMW Regional Office 9 successfully met 100% of its targets under the Overseas Employment Facilitation Program. So a total of 84 new hires, mga bagong hire, 44 male, 40 female, were processed alongside with 9,274 rehires. Ito yung mga bumalik ulit sa kanilang mga employer. No, yung umuwi lang for vacation, bumalik sa employer. Imagine, 9,274 dito po sa Region 9. 2,114 doon ay lalaki at 7,160 ay female. So karamihan na ng ating mga OFW sa Region 9 is babae. So ito po lahat ay land-based contracts process, OEC, dito sa aming region with full accomplishment rates. Mhm. So ang Regional Office 9 din po nagkapag-issue ng clearance sa mga workers natin. 249 cases with no verified contracts, 61 involving watchlist employers and 2 watchlist workers, and 4
cases involving non-compliant countries. Nagawan po natin ng clearance dahil na-check po ito ng MW at cleared naman po sila. So job fair din ang major accomplishment ng Region 9 noon. Nakapag-supervise po kami at nakapag-join kami ng job fair to provide employment opportunity para sa ating mga kababayan, future kababayan, local kababayan. So job fairs were another major component of employment facilitation. Ang Regional Office 9 po or Zamba Sulta facilitated and supervised 42 job fairs po sa 2025 in partnership with our stakeholders. Yan ang peso natin, ang dole. No, sobra-sobra po siya. Where ng target natin Meron ay din 36 lang. Yes, Ano? meron din tayong mga schools na nag-invite sa atin to conduct job fairs dun sa kanilang mga school. So, yung ating ahensya po ay nag-join po sa mga available or sa mga nag-i-invite po for job opportunities. So yung aming opisina po, ang ino-offer po ay yung mga job opportunities abroad. So, Siyempre marami yung pong mga graduating students natin at saka mga kababayan natin na gusto ng mga jobs abroad, yung mga pangarap talaga nila eh. especially no? yung mga skilled workers. Pwede ba yan, Ma'am Tep, yung parang elementary ka pa lang gusto, ay sabihin mo na pagka-graduate ko abroad na ako agad, di ba may mga ganung pangarap? Yes, no? May ganung mga pangarap kasi nga nakikita nila yung mga sa community na OFWs ay mayayaman na, no? Or basta naman po, well, yung kanilang yung finances or yung mga sahod nila ay nalagay naman po sa tama. No, hindi po nalagay sa mga kung ano-anong mga vices. Yan, So, kaya naalala po, ko dati nung kinder ako, ang sabi ko when I grow up, I want to be a doctor, no? Ngayon, So, saan ka doktor-doktoran na lang ako ngayon. Ikaw, Ma'am Tep, ano ba yung statement mo sa kinder mo nung when I grow up? when I grow up, ang gusto ko dati, OFW. flight stewardess. Pero, kinulang ng height. Yung flight stewardess, hindi ba natin pwede sila naman maging mako-consider na OFW? OFW, no? Siguro, OFW siguro kasi yung hindi siguro. OFW kasi yung employers, especially pag yung employers ay Dumadaan overseas, lang naman no? silang Mga abroad. OEC. Pero yung employer nila is local naman, di ba? Pero merong mga yung Emirates. Kapag iba yung pag airlines international nyo. airlines, Oo. Kapag OFW. airlines nyo sa labas, OFW. yun naman ang gusto ko, yung mga pag international kasi Yes. pag local, balik-balik na So, tayo dyan. since hindi naman naging Kaya flight nandito tayo attendant si ngayon. Ma'am Tep, nandito na lang siya sa Department of Migrant Workers. Yes. So, pre-employment orientation seminar. Ano ba itong pre-employment orientation seminar, Ma'am Tep? Ito yung mga seminars natin na pinapakita natin sa mga OFW kung paano yung safe. Yes. Paano yung tamang pag-apply, paano yung tamang ways para Process, maging OFW. no? Ano yung mga tama, Pag-apply. ano yung mga dapat na pinagdadaanan ng isang OFW bago po lumabas. No, syempre, yung mga legal process. Oo, hindi yung mga bangka-bangka, no? Yes, hindi po tayo dadaan through Jungkong. Pero walang ganun po. No, yung mga shout out po sa mga nagpaplanong mag-Jungkong, please wag na muna, wag. Recently lang, meron Wag tayong talaga insidente, dahil nga no? meron po tayong mga recent incident sa katubigan po natin kaya hindi po safe and hindi din po talaga safe pag tayo ay nagbabalak na mag-backdoor. Yes. So yung payos po natin, a total of 49 payos ang ating na-conduct, no? Ang ating participants is 9,094. Yes, So, no? ayan. Marami-rami pong mga interesadong mag-abroad. Kaya po, marami din pong mga beneficiaries ang naka-benefits po ng ating mga different seminars. Mapapayos man yan, mapapimos, no? Marami po. Tapos naman yung government to government hiring natin, ito yung may mga bilateral agreements tayo with other country. So parang i-hire nila yung ating mga kababayan para magtrabaho doon sa gobyerno sa ibang bansa. Nagkaroon tayo ng 181 applicants were evaluated and endorsed to central office. And di ba nga, sir, nung last year po nagbukasan ng mga hospitality employment opportunities sa Croatia, meron pa sa Japan, sa KSA, Sa mga Taiwan. nurses, no, maraming mga government office countries na gusto pong mag-hire ng mga Pinoy. Kaya yun ay under government to government employment. Last year parang naalala ko karamihan mga nurses sa MOH at saka sa Japan. Ano yung term nila sa Japan? Meron yung parang Japan. Ano? may term sila ng nurse na sa Japan. Nakalimutan ko lang. Ah. Nag-hiring sila ng Japan at saka midwives. No? So for this year, abang-abang lang kayo sa Facebook page natin sa Department of Migrant Workers. Diyan po pinopost yung mga government to government hiring natin. So a total of 13,557 e-registration transactions po
or 6,724 balik manggagawa o online services at 707 OFW records or information sheets were issued noong 2025. So next naman po tayo is ang Livelihood and Reintegration Program. So pag-uwi na ng mga ating mga OFWs. Yan po, yung mga livelihood and reintegration programs po natin ay binibigay po sa mga OFWs po na nakauwi na unfortunately ay in distress, no? Hindi po naging maayos yung kanilang mga kalagayan sa ibang bansa. No, gaya ng mga binubugbog, hindi naging maayos yung mga pasahod sa kanila, yung mga benefits hindi po nila na-receive, no? Nakulong and other circumstances. So, under the livelihood program of the OFW reintegration, also known as L4, ang aming opisina po ay nakapag-provide po ng financial assistance sa 91 undocumented or irregular OFWs returnees through LDAP, Livelihood Development Assistance Program, and 253 female OFW under the Balik Pinay, Balik Hanap Buhay Program. These interventions is a total amounted to 910,000 and 202,530,000 po yung naibigay po in total amount sa ating mga nabanggit po na beneficiaries. Sa Pinas, ikaw ang ma'am at sir, ito po yung mga OFWs, dating OFWs, then naging LETpasser or LETpasser tapos naging OFW. No, binibigyan po sila ng opportunity para po magkaroon ng mga regular or plantilla positions with our in coordination po sa ating partner agency na DepEd. So nagkakaroon po sila agad ng Teacher 1 position. From there po, meron po kaming from Region 9, meron po 135 OFWs na nabigyan po ng employment at kasama na rin po yung ating teaching kits amounting to 2,700,000 pesos. 20,000 each, no? Yung 20,000 each po yung mga hindi teachers natin. Hindi lang sila nakakuha ng plantilla position, binigyan din namin sila ng pang-start nila. Pang-start nila sa teaching career nila. So, pambili nila ng mga chalk, markers, materials, papers, laptop. Pwede din kung kasya sa 20K, dagdagan na lang ng konti, no? Kala ko mayroon na mga 20K, kaya na problema ko sa laptop. Anyway, so sa action fund naman po, a total of 541 OFWs po ang nabigyan po ng financial assistance with a total amount of 30,449,000. Yan. So, yan po ay... Ito po ay demand-driven, no? Yung kung sinong nag-apply sa amin ng mga distress, mga nangangailangan, for example, yung sa burial natin is 100,000 po. Meron din pong 75,000 for serious cases na medical illness. No, meron din pong 50,000 for the victims of illegal recruitment, human trafficking, and others. So, integration initiatives also included the Likha program. So, yun na po yung unang nabanggit namin kanina, yung Likhang Kababaihan and other Likhang competition po. Nung last year, marami po mga Likhang competition na nangyari. Meron po mga seminars and small business management training. So, in every releasing po ng ating livelihood development assistance program po sa ating mga beneficiary, meron pong mga financial literacy na binibigay po sa kanila in coordination po sa ating mga equip po ng mga workers under welfare and integration program. To include na din po mga partner agencies such as mayroon po tayong upcoming ngayon na partner na pwede pong magbigay ng financial literacy, no, yung ating SEC, Security Exchange Commission, ang ating mga attorneys from SEC. Yan. So, ngayon naman po, we will have a break. So, ipagpatuloy natin ang ating usapan pagkatapos ng ilang paalala at magbabalik ang Ahensya de Consensya kasama ang Department of Migrant Workers dito sa 1116 DXAS, your community radio. Uy, Mare, di ka maniniwala. Naalala mo si Aling Maria? Yung kapitbahay natin? Yung nakatrabaho sa Saudi? Oo, kumusta na siya? Wala na akong balita sa kanya eh. Naku, kakauwi lang niya last week. Tapos sabi niya, may kilala siyang recruiter. Sabi pa nga niya, kung gusto daw nating mag-abroad, pwede niya tayong tulungan. Mabilis makakaalis, walang poproblemahin, at maaahon natin sa kahirapan ang pamilya natin. Talaga ba?
Pangarap ko talagang kumita ng dollars para sa pamilya ko eh. Sigurado kang matutulungan tayo nitong recruiter ha? Sigurado yan. Binigay na ni Aling Maria sa akin ang contact number ni Madam. Siya yung recruiter. Okay talaga to si Madam kasi mabait daw at maraming koneksyon sa Saudi at Dubai. Sandali lang. Pag-isipan natin itong mabuti. Nasabi ba ni Aling Maria ang detalye ng trabaho, kontrata at mga babayaran bago aalis? Alam niyo naman, maraming mga illegal recruiter. Baka, imbis na magandang buhay para sa pamilya, ay trahedya ang maging bunga nito. Ang nega mo naman. Sure ako dito. Okay na to. Wait lang. Huwag makontento sa okay na to, lalo na kung tungkol sa pagtatrabaho abroad. Alamin ang tabang proseso ng pag-abroad. Huwag basta maniwala sa mga pangako para hindi maging biktima ng illegal recruitment at human trafficking. Protect yourself, protect your family, and protect your future. Bago maniwala sa nagsasabing okay na to, bumisita sa Department of Migrant Workers o DMW para sigurado ka. Bisitahin ang kanilang official website o tumawag sa kanilang hotline. Your safety and your future are worth more than empty promises. Don't take the risk, be informed, be safe. Ang paalalang ito ay hatid ng Department of Migrant Workers Region 9 at ng 1116 DXAS, your community radio. Mga lolo at lola, mga senior citizen tulad ko, nagpapaalala ang National Commission of Senior Citizens o NCSC tungkol sa Senior Citizen Data Form o SCDF. Ang SCDF ay ang opisyal na registration form para sa ating mga senior citizen. Ito'y naglalaman ng mga personal na impormasyon, kalagayang pang-ekonomiya, kalusugan at mga kasanayan ng senior citizen. Mahalaga ito para matulungan tayo ng NCSC. Sa pagpaparehistro sa NCSC, makakasali tayo sa mga programa at aktibidad na makakatulong sa ating kapakanan. Responsibilidad nating magbigay ng tamang impormasyon para matugunan ng ating mga pangangailangan. Kaya, mga lolo at lola, magparehistro na sa NCSC. Kung kayo ay nahihirapan sa pag-fill up ng form, pwede kayong humingi ng tulong sa inyong pamilya o malapit na kaibigan para sa mas maayos at masayang buhay bilang senior citizen. Magparehistro na. Bisitahin ang inyong lokal na opisina ng senior citizens para sa iba pang impormasyon. Bumisita sa ncsc.gov.ph at magparehistro na ngayon. Ang paalalang ito ay hatid ng 1116 DXAS, your community radio. Panginoon, itinataas namin sa panalangin ang aming bayang Pilipinas para sa bawat kawani ng gobyernong nahalal o naatasan para maging lingkod bayan. Pangalagaan nawa ng bawat lingkod bayan ang tiwalang laan sa kanila ng mamamayan. Panginoon, tulungan mo sila na maging mabuting halimbawa, maglingkod ng may malasakit, katapatan, kahusayan at walang kinikilingan, at magbigay ng pag-asa at inspirasyon sa kapwa lingkod bayan at sa bawat mamamayan. Patatagin nawa na hindi makibahagi sa mga katiwalian sa pamahalaan at buong tapang napigilan at isiwalat ang mga maling gawi sa matuwid at angkop na pamamaraan. Dalangin naming sila ay makatugon sa mga hamon ng makabagong panahon upang sa lahat ng araw ay makapaglingkod ng may kahusayan. Naway ipamuhay ng bawat lingkod bayan ang panatang maging makadiyos,
makatao, makakalikasan at makabansa tungo sa adhikain ng matatag, maginhawa at panatag na buhay ng bawat Pilipino. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ahensya de Konsensya, serbisyo publiko para sa iyo, ka-Pilipino. Nagbabalik ang Ahensya de Konsensya kasama ang Department of Migrant Workers. So andito pa rin po ako po si David Long. At andito pa rin po ang aking kasama si Stephanie Eloper Caredo. So shoutout nga pala po no sa aming Regional Director si Ma'am Gay Iris Tan Sanchez Tangkalagan at ang aming OAC ARD, Ma'am Fe L. De La Cruz. Hello po, ma'am. Hello ma'am. Sirs. Sirs. Ay ma'am, naman pala. Wala pang sir. So, balik tayo sa ating accomplishment for 2025, ang ating KKKK programs. Kaalaman, kabuhayan, kalinga at kaagapay. Ayan. So, ang Department of Migrant Workers Regional Office 9 provided psychosocial support to 3,779 OFWs through counseling, stress debriefing, and welfare activities. So, assistance was extended at airports, seaports, and land terminals to ensure safe travel and coordination. Hospital visits were also conducted to address the needs of sick and distressed OFW. So under the Kaagapay pillar naman, a total of 2,323 OFWs were assisted and referred to our partner agencies across the three reintegration pillars, the kabuhayan, the livelihood and business support, the kaalaman, the financial literacy and skills training, the kalinga, the psychosocial and welfare assistance, and the kaagapay. At saan na si kaagapay? Yun na, yung una. Yung Referral una, to yung other mga referral agencies. natin. So all targets under KKKK programs ay fully accomplished po yan. So ito naman po, welfare services and assistance to national. Ito na yung mga pumupunta sa atin ng mga pamilya ng OFW para humingi ng tulong. Kasi yung OFW sa labas ay nanganganib. Sinasaktan, no? Gusto Sinasaktan. nang umuwi. Opo. So from January to December 2025, ang aming opisina po ay nakahandle ng total of 269 welfare cases. So yan, nag-include po dyan ang repatriation assistance, distressed OFWs, labor-related cases, mga violation of contracts, medical assistance, end of service benefits, indemnity claim, counseling, and referrals. So total sa lahat ng 269 cases, 170 po dyan ay successfully closed at 99 po ay ongoing na po. Yan po, ongoing to legal, documentary, and coordination requirements. So 240 cases po involve repatriation assistance. Nakapag-repatriate po tayo ng 240, comprising 213 distressed OFWs and then 27 human remains. So yan po. Ito naman tayo sa legal assistance, si Ma'am Tep ang So yung opisina po namin ay nakapagbigay po ng legal assistance. We're in 318 complainants and ang na-assist po namin ay for preparation of complaints is a total of 62 for legal recruitment cases. Then a total of 169 complaint naman po ang amin pong na-undergo na SENA or na-conciliate under the Alternative Dispute Resolution Division. So, Yan. ayan po. So nakapag-assist din po kami sa filing of recruitment violations or complaints, disciplinary action against employers, kasama na din po yung mga workers, and attended court hearing as a special collaborating prosecutor. 7 disciplinary actions against employers and 1 against worker were recorded. Additionally, 79 pong complainants ang na-refer po sa ibang mga ahensya and extended other form of assistance. Then, under ADR o yung aming alternative dispute resolution, 170 requests po ang aming na-handle and 100% disposition rate. Wherein 148 cases or yung a total of 87.5% ang na-settle. Then another, so yun.
Yun po ay nasettle, Ang which means, remaining ay na-refer na namin po Sa sa aming adjudication. So ayan po. Ang aming airtip naman, ang ating airtip Ma'am Tep as our airtip vocal, ano naman po yung accomplishment natin? yan. So, ang ating namang accomplishment under anti-illegal recruitment and capacity building or yung ating anti-illegal recruitment and trafficking in person initiatives, no? Meron po tayong mga multi-layered, community-centered, and enforcement-driven approach. And a total of 79 airtip campaign or seminars ang nakandak. Then, nakapag-reach po tayo ng 17,079 participants, including po yung mga nandoon po sa far-flung areas and high-risk communities. Itong mga session ay equipped with job seekers, families, and community leaders with practical knowledge to detect and prevent, syempre din po paano po mag-report ng illegal recruitment and human trafficking cases sa mga local authorities. Community level outreach din po ay prioritize po through barangay-based airtip campaigns. Ni-ensure po na yung ating mga kumpanya po or ating mga campaigns against illegal recruitment and trafficking in person ay magsisimula po sa grassroots level, wherein they are directly informed and educated against recruitment-related fraud. So sa job fair naman po ng DOLE at saka ng PESO, nandyan din po kami upang mag-conduct ng airtip at saka ng PEYOS. So we provide on-the-spot intervention at venues where job seekers actively seek employment opportunities. So nakapag-expand din po kami ng aming preventive approach or preventive reach through academic engagement sa mga schools. Yan, si Ma'am Te pumupunta po sa mga schools to educate our graduating students regarding sa mga illegal recruitment na nangyayari. Kasi pag-graduate na sila, maghanap sila ng trabaho. Of course, they are the ones who are very malapit sa mga Vulnerable, vulnerable no? Sa mga sila. offers ng mga perpetrators po or yung mga illegal recruiters para po makapagtrabaho sa ibang bansa. So, nagkakandak po ang aming office ng orientation sessions. Kasama na po yan mga students, mga former OFW, OFW organizations, mga returning OFWs, or lahat in general, actually, general community, para malaman nila kung ano yung mga dapat iwasan upang maiwasan ng mga illegal recruitment at mga human trafficking. And ano yung tamang legal pathway, no? Legal Yes. way para po makapagtrabaho sa ibang bansa. So, kasama rin po natin no, ang ating mga faith-based sector. Kasama natin sila sa mga briefing were undertaken to engage church leaders and communities para mag-extend ng moral, social, and pastoral support in the collective fight against the trafficking and illegal recruitment. So, meron din po tayong tri-media advocacy. So, ayan, kasama natin, of course, ang DXAS and other radio. Yes, Yan, no? nag-invite sa atin to conduct airtip sa ating mga radio stations. So, ang DMW Regional Office 9, ginamit namin ito upang mag-disseminate ng timely and accurate information sa safe migration and anti-illegal recruitment. In terms of enforcement naman po, kami po ay meron pong regulatory action by facilitating the permanent closure po ng isa po sa naging malaking balita, no? Naging malaking issue po dito po sa Zamboanga City, wherein yung Visa to America, a consulting firm ay permanently napasara dahil sila ay nagde-decept and nag-exploit po ng mga aspiring OFWs. So, instead na magko-consult ka lang for visa, ay ginagawa nila ay kasama na rin ng recruitment, which is bawal po. O, kasi ang DMW lang po ang pwedeng magbigay ng authority or license sa isang agency to recruit. Yes, no? So, And ayan. yung Visa to America po ay isang consulting firm. So from the term po na consulting firm, hindi po sila Consult lang. allowed Hindi na pwede recruit. mag-recruit. Yan. So, yan. Institutional partnerships were further strengthened to the signing of 7 Memorandum of Agreement or Memorandum of Understanding in support of the airtip. So, meron tayo dyan kasama mga LGU, kasama na rin ng DXAS natin, ang partner natin, at ang iba pang mga private. Of course, meron din tayo church-based, ang ating Archdiocese of Zamboanga, Archdiocese of Zamboanga, kasama natin dyan sa ating MOA. So, nag-conduct rin tayo ng Capability Enhancement Training or CET para sa ating mga OFW helpdesk doon sa Zamboanga del Norte, sa Niloy. Para sa mga law enforcers, sa PESO managers and other stakeholders. So, itong mga capacity enhancement training natin, nagkaroon tayo ng 470 participants sa ating mga frontline personnel.
So regulatory compliance was strengthened to the conduct of 32 inspections. So na-inspect natin ang mga for establishment, for renewal na ating mga private recruitment agency. So ayan, kami po ang DMW ang nagre-regulate ng mga private recruitment agency, nag-i-inspect at chine-check kung tama pa po ba ang mga ginagawa nila, of course. Yes, and kung pasok pa po ba sa protocol na dapat po or nasa standard pa rin po ba yung ginagawa po ng ating mga Philippine Recruitment Agency. So across Zamba Sultan, Zamten po, yung opisina po namin ay pumupunta po sa kung saan pong mga ahensya po, recruitment agency para po sila ay ma-inspect, ma-regulate. So ano po ba yung mga challenges na tanggap ng Regional Office 9 sa lahat ng aming mga accomplishment? So yung mga challenges po namin is meron dyan mga complexity of welfare cases involving cross-border coordination. Ano ba meaning nito? Meron kasing mga country na nahihirapan kami mag-coordinate. For example, the Sabah, no, Ma'am Tep? Pag meron tayong nangyaring cases sa Sabah, nahihirapan po kami, naabot po kami sa point na through mga kakilala namin sa Sabah, tinatawagan namin upang matulungan. So yan po ang extended assistance na ginagawa ng DMW. So hindi po kami sinasabi na hanggang dito lang kami. So we are always looking ways para matulungan ang ating mga overseas Filipino workers. So once kasi napunta na sila sa iba't ibang lugar, no? Assistance to national. So kapag Pilipino sila, kahit sa ibang lugar na sila, tutulungan pa rin sila ng DMW. Yes, kasama din dito, Sir Day, yung mga humingi po ng tulong na sila ay ma-rescue. Like example, sila po ay napunta sa isang by documents. Usually po yung mga balik manggagawa po yung usual na nagiging biktima nito na by documents sila ay babalik sa kanilang employer sa country A. Pagpalagay po natin sa Dubai. In actual po, pagkarating po nila sa Dubai, mapupunta sila sa Oman or sa ibang mga nearby countries dahil nga they were enticed na mas maganda doon ang trabaho or mas maganda ang pasahod and also without following yung tamang proseso. No, may times po kami dito na nagpapa-rescue na dahil sila ay binebenta sa kung kani-kaninong mga lalaki. Kaya po, yan po ay isa po sa mga naging challenge po namin, but with the help of our Migrant Workers Office, mga authorities po, mga Filipino authorities po na nasa ibang bansa at with the strengthened bilateral agreements, no, yung mga nasa ibang bansang government po ng ibang bansa ay nakaka-contact naman po tayo and luckily po nare-rescue po sila. Pero dinidiscourage po namin yon, no? Dahil nga po, yan po ay mahirap po at hindi po namin agad-agad po ma-rescue, especially yung mga OFWs na hindi po na properly document. So ayan po, no? So yung mga nakikita nyong online na pwede lang mag-cross border without informing the Philippine government o the Migrant Workers Office. So mag-ingat po kayo, no, bawal po 'yan. Kasi kapag may nangyari sa inyo sa ibang bansa, hindi namin kayo matatrack kasi nga hindi kayo nag-inform sa Migrant Workers Office namin. Mahirapan po kaming i-rescue kayo. Yes po. And meron pong mga nag-o-offer, careful na rin po tayo na may times may mga nag-o-offer as customer care representatives, as a meron nga po kaming mga na-encounter last year na they were recruited para maging isang surrogate mothers, no? Kumbaga, maging wise po tayo sa ating mga decision dahil nga po yung pera, yes, alam po natin na mahirap po hanapin, pero mahahanap po siya. Pero ang buhay po natin ay hindi po mare-replace na kung anong redeem. So yan po, no, may mga recent cases tayo ng mga illegal recruitment and human trafficking na dumadaan sa Malaysia at dinadala sa iba't ibang cross-border countries, yung mga malalapit nearby countries. No, recently, meron pong mga from Thailand, from mga Myanmar, promise sa kanila. Uso yan ngayon, yung call center agent accordingly. Pero pagdating doon, ay ginagawa nyo ay scam hubs kayo. Kayo po ay sa pilitang mag-i-scam ng ibang tao. And may times din po na sa pilitan din po kayong ipapa-recruit ng ibang tao para po kayo ay hindi masaktan or kayo po ay magkaroon po ng leverage na makauwi. Kaya po kung may inoferan sa inyong trabahong abroad at sinasabi na dadalhin na kayo sa abroad, always secure the Overseas Employment Certificate. Bakit? Importante yung Overseas Employment Certificate kasi meaning pag hawak mo na siya, is na-check na ang documents,
ang trabaho mo doon, Well, kung anong meron doon. verified. Yes, bine-verify po yan ng aming Mm-mm. opisina abroad. Kung totoo nga ba, existing nga ba? Nag-exist ba? Oo, existing nga ba ito si employer A na to? At saka may mapupuntahan. Tama po ba yung location nyo? Yung government office ay yung tayo, yung Pilipino ay may mapupuntahan na kumusta na itong OFW na na-deploy, no? Kumusta may monitoring ba? Kasi kung tayo ay papatol po sa illegal, tayo rin po yung masarili din po natin ang mapapahamak. Yes, lalo na kapag nasa ibang bansa dahil mahirap po, hindi basta-basta. May sarili pong law ang ibang bansa. Mm. Lalo na sa mga cross-border natin, may mga strict laws. May Yes. naaabot pa sa death Nakukulong- penalty. May times din po na nakukulong sila despite na sila ay na-assess as victim of illegal recruitment and human trafficking, no? Pero sa bansa na iyon, kayo ay nag-cross border, kaya kailangan nyo din pong masanction according to their law. Kaya po may times na de-deport, na nakukulong muna bago ma-deport. So, kailangan muna nila matapos yung sentence bago makauwi sa Pilipinas. Buti sana kung sila ay andoon sa kulungan, buti sana kung hotel, no? Alam naman po Mahirap natin yung pagkain kung doon. paano ang nasa kulungan. Wala pong freedom, walang access po na kung anong meron tayo na nasa labas. So meron din tayong mga cases recently, yung mga ginagawang surrogate mother sa ibang Mm-mm. bansa. No, Ma'am Dep? Yes, no, nag-o-offer na maging bahay bata. Usually, syempre, babae, surrogate mothers. No? Ino-offeran ng at least 700,000 for the whole package. Meron pa mga cash advances and all benefits na ipapangako sa inyo. Pero in actual, no, hindi po natin alam. And yung surrogacy ay bawal po. Hindi po natin na bawal. Kasi nga, Bawal in a siya. way, binibenta mo yung anak mo. Anak nila. Kaninong anak na yun. Kasi dadaan sa'yo. Sobrang bawal yan. Kasi hindi nyo din alam kung anong mangyayari doon sa inyo sa ibang bansa kung magiging surrogate mother kayo. Hindi nyo alam kung tama ba yung pagtrato sa inyo doon. Kung anong gawin. Since undocumented kayo, pumunta doon. No? Yes. Gumamit lang kayo ng visiting visa or minsan nagpa-backdoor lang kayo. Wala kayong record. So hindi namin matatrack kung saan kayo banda dadalhin ng inyong mga illegal recruiter or mga human traffickers. So ingat po talaga tayo sa mga ino-offer na job abroad, no? Pati na din po siguro yung connotation sa community na especially tayo ay nasa Zamboanga, malapit lang po sa atin yung bansang Malaysia, yung connotation na ay okay lang pumunta ng Malaysia kasi may kamag-anak kami doon. Okay lang na mag-backdoor kasi ginagawa na po ng iba. Yan po ay hindi po tama dahil nga po yung pagbabackdoor, backdoor or yung pag-consummate po ng illegal migration pathway ay simula pa lamang po ay illegal. Kaya po pagdarating po ninyo doon, for sure kayo ay makukulong, kayo ay magtatago-tago, so dahil walang proper documents, and please i-share nyo po na yung pagbabalak na magtrabaho ay kailangan po dumaan po sa tama at legal na pamamaraan. So yan po, no, bago tayo magtapos, inuulit lang po namin, extended po ang application sa Likhang Kababaihan. Na may tumataginting na 500,000 pesos na Yan. prize. So, I think meron din nata premyo ang second and third at consolation prize, no? Meron din 100,000. Wala din lang po. siya dito sa post namin pero surprise yun. Surprise. So, ayan po, sa February 17 po ang deadline sa Chinese New Year. Best Business Plan Competition para sa mga kababaihan natin. Documented na. So, inuulit po namin. So, hindi po pwede, no, yung mga naka-claim na po ng mga assistance sa DMW. Sa NMP or the National Maritime Polytechnic at OFW Hospital. So, ayan. Okay. Yun nga po, no, yung ating likhang kababaihan at mga interesadong mga kababaihan, dating mga OFW na gusto po
may intention po na manalo at may intention po na sumali dito po sa ating Likhang Kababaihan, visit po our website or visit po yung aming Facebook page, no? Nandiyan po lahat ng mga categories, mga disqualifications, mga eligibility, and mga requirements. Ganito yung link. Maganda to, no? Maganda dahil pag nanalo ka, meron ka na agad pang capital ng iyong business. Marirealize. May implement Magagawa po mo mga yung business mo. business. So ayan, maraming salamat po sa mga tagapakinig, sa aming guest, sa aming regional director, sa aming OICARD, at sa of course sa DXAS. Maraming DXAS, salamat sa yes. pa-live natin dito. Always na very supportive Always thank you. sa ating campaign against illegal recruitment, human trafficking, and mga programs and services na meron po ang aming departamento. So maraming salamat din po sa aming sponsor, ang D3 Salon. D3 Salon. So ayan, maraming salamat. So Pati na kung rin may, sa mga naka-black. o sa mga naka-black this February, no? Isa-isahin ba? Shout out. So ayan, maraming salamat rin sa ating radio technician, si Kuya Romel at si Kuya Rolando. Abangan ang susunod na programang Doctors Online. Magkarinigan tayo muli. Ako po si Dave Budlong. And I am Stephanie Alopre Carredo. Ang Ahensya de Konsensya ay kasama nyo sa pagtataguyod ng tapat at mahusay na serbisyong publiko. Inyong napakinggan ang programang Ahensya de Konsensya. Para sa mga katanungan, mensahe o suhestyon, mag-text o tumawag sa 0916-296-6625. Ano ang